Sa Makati, isang pinakamakapangyarihang milyonaryo ang naghapunan kasama ang kanyang anak na nakaupo sa wheelchair sa isang marangyang restaurant sa Ayala Center. Nang bigla silang nagulat sa isang mahirap na dalagita na lumakad ng matatag at may pambihirang kapanatagan na nagsabi, "Pakainin mo ako at pagagalingin ko ang anak mo." Ang ama ay mapangutyang tumawa. Binasura ang sinabi ng dalagita hanggang sa isang imposibleng bagay ang nangyari sa mismong harapan niya. Sa pangunahing bulwagan ng pinakamahal na restaurant sa lungsod, kung saan kumikinang ang mga kubyertos na pilak at ang mga waiter ay gumagalaw na parang mga anino na sinanay upang hindi mapansin. Nakaupo si Gino de la Cruz, isang pangalan na kinatatakutan ng mga negosyante at iginagalang ng mga hukom. Naka-impeccable itim na suit at may mukhang bato. Hindi siya kailanman ngumiti. Ang hangin sa paligid niya ay sapat na mabigat upang tanggihan ang simpatiya ng sinuman. Sa kanyang mga mata ay mayroong isang bagay, isang halo ng lubos na kapangyarihan at isang hindi mapapalitang kawalan. Sa tabi niya, nakaupo ang kanyang 9 na taong gulang na anak, si Carlo de la Cruz, maliit, tahimik, may tingin na puno ng kabutihan, ngunit laging naghihintay ng isang bagay na hindi dumarating. Nawalan siya ng kakayahang igalaw ang kanyang mga binti 5 taon na ang nakakaraan dahil sa isang aksidente sa trapiko sa isang pangunahing highway sa Metro Manila. Kahit ang pinakamagagaling na doktor sa mundo ay hindi nagawang baguhin ang kanyang kondisyon. Si Gino de la Cruz ay tumingin sa kanyang relo sa ikatlong pagkakataon sa loob ng 5 minuto. Ang kanyang mga daliri ay kinatok ang mesa ng balisa. Mayroon silang 3 chef na nagwagi ng award, ngunit ang pagkain ay napakatagal ihain. Nagmadaling lumitaw ang isang waiter. Bagamat walang tunay na dahilan, ang pagkain ay alinsunod pa rin sa oras, ngunit ang problema ay hindi kailanman tungkol sa oras. Ang problema ay laging kay Gino de la Cruz, ang lalaki na hindi kailanman nagpapahintulot ng pagkaantala kahit na ang mundo ay humihingi ng pasensya. "Sandali na lang po, sir," sabi ng waiter ng kinakabahan. Hindi sumagot si Gino de la Cruz. Inilihis lamang ang kanyang tingin at nagpahayag ng iritasyon sa pamamagitan ng kanyang ilong. Tahimik na nagmamasid si Carlo de la Cruz habang naglalaro sa kanyang juice gamit ang straw. Tila sanay na siya. Pinanatili ng buong restaurant ang isang halos seremonyal na kapaligiran ng paggalang para sa lalaki na bumibili ng stocks tulad ng pagbili ng tinapay ng iba. Ngunit ng araw na iyon, may nangyaring hindi kailanman inaasahan. Mula sa marmol na hagdanan sa pangunahing pasukan, bumaba ang isang dalagita. Ang kanyang damit ay simple, ang kanyang buhok ay nakatirintas, ang kanyang malalaking itim na mata ay parang gabing walang buwan. Ang kanyang hitsura ay hindi sumisigaw, hindi rin humihingi ng permiso. Naglakad siya sa pagitan ng mga mesa na parang tumatawid sa isang bukas na bukid, hindi pinapansin ang nagtatakang tingin ng mga panauhin. "Saan galing ang batang iyan?" Bulong ng isang babae habang kinuyom ang kanyang bag. "Guard!" sabi ng isang lalaki sa kanyang asawa, habang nag-aalangan ng waiter kung pipigilan ba niya o magpapanggap na hindi nakita. Ngunit ang dalagita ay hindi huminto. Ang kanyang mga hubad na talampakan ay halos walang ingay sa eleganteng sahig. Gayunpaman, ang bawat hakbang niya ay tila minarkahan ang isang teritoryo. Para bang ang restaurant na may mamahaling alak, linen na mantel, at maipagmamalaking kapaligiran ay hinamon ng isang bagay na mas malakas kaysa sa karangyaan. Nang makarating siya sa mesa ni Gino de la Cruz at Carlo de la Cruz, huminto siya at tumitig sa kanilang dalawa na parang kilala niya na sila. Dahan-dahang itinaas ni Carlo de la Cruz ang kanyang mga mata, napigil ang hininga ng sandali. Mayroong isang bagay sa dalagita, isang bagay na hindi niya kayang pangalanan, ngunit kaya niyang maramdaman. Itinaas ni Gino de la Cruz ang kanyang kilay, naghandang magbitaw ng matatalim na salita na karaniwan niyang ginagamit upang itaboy ang mga estranghero ng kasing lamig ng kanyang pagtanggal sa mga direktor. Ngunit bago lumabas ang salitang iyon, nagsalita ang dalagita. Ang kanyang boses ay hindi malakas,
ngunit matatag, malinaw, puno ng pananalig. Pakainin mo ako, pagagalingin ko ang anak mo. Ang katahimikan na bumalot sa silid pagkatapos ng mga salitang iyon ay iba sa anumang katahimikan na naramdaman sa restaurant na iyon. Hindi ito katahimikan ng kawalang galang sa isang business meeting, hindi rin ito katahimikan ng pagka-prim and proper ng mga mayayamang panauhin, kundi isang halos mahiwagang katahimikan. Ang hangin ay napakabigat na tila nag-aalangan din ang mga kristal na ilaw kung nararapat bang magningning ng masyadong maliwanag. Nakatayo pa rin ang dalagita, nakatuon ang tingin kay Gino de la Cruz, para bang ang sinabi niya ay hindi isang imposibleng bagay. Hindi kumurap si Carlo de la Cruz. Sa kanyang mga mata ay napakaraming pag-asa upang balewalain. Ngunit naramdaman ni Gino de la Cruz na kumukulo ang kanyang dugo. Kalokohan ito. Bulong niya habang sumandal sa upuan na may mapangutyang ngiti na puno ng lason. Alam mo ba ang sinasabi mo? Isang bata ang magpapagaling sa anak ko. Sa ano? Sa maruming mga kamay? Hindi sumagot ang dalagita, hindi gumalaw, tumitig lamang, na lalong nagpagalit sa kanya. Inakala mo bang ito ay isang reality show? Akala mo, mas alam mo, kaysa sa pinakamagagaling na doktor sa mundo na binayaran ko sa loob ng 5 taon para lang makahakbang siya ng isang beses, tumindi ang kanyang boses. Hindi na nag-abalang tingnan ang paligid, nilamon na ng galit ang kanyang katinuan. Dahan-dahang hinila ni Carlo de la Cruz ang kamay ng kanyang ama. Tay, pakiusap, pakinggan mo siya. Ngunit mabilis na itinulak ni Gino de la Cruz. Hindi Carlo, panlilin lang yan. Ito ay isa lamang taong naghahanap ng tubo mula sa ating paghihirap. Gusto niya tayong dayain. Malakas niyang hinampas ang mesa at sumigaw sa waiter. Alisin mo ang palabas na ito ngayon bago ko siya mismo itapon sa labas. Nabitawan ang waiter, hindi alam ang gagawin. Kahit na isang payat lamang na dalagita na walang sapin sa paa na may boses na mas matanda sa kanyang edad. Kahit ang manager na sanay na magsilbi sa mga milyonaryo at celebrity ay hindi alam ang gagawin sa walang saysay na sitwasyong ito. Ngunit muling nagsalita ang dalagita. Hindi ako nagsisinungaling, kalmado niyang sabi. Ngayon ay direktang nakatingin kay Carlo de la Cruz. Pwede ba akong magbigay ng kaunting ebidensya? Bago pa man makapigila si Gino de la Cruz, humakbang siya pasulong. Ang kanyang mga paa ay halos walang ingay sa sahig. Ang kanyang galaw ay napakabanayad na parang imposible. Lumuhod siya sa harap ng wheelchair at inilagay ang kanyang mga kamay sa binti ng bata. Hindi ito hawak ng doktor, hindi rin dasal ng isang mga gamot, kundi isang dalisay na hawak ng isang taong naniniwala sa kanyang ginagawa. Medyo nagulat si Carlo de la Cruz, huminga ng mas malalim, nanigas ang kanyang mga daliri. Ngunit walang kahanga-hanga, walang ilaw, walang tunog, tanging ang kakaibang sandali na puno ng pag-asa na hindi pa nagbubunga. Magalang na binawi ng dalagita ang kanyang mga kamay, tumayo, umatras, at pagkatapos ay maikli niyang sinabi, minsan, kailangan lang ng ilang minuto. Sumabog si Gino de la Cruz. Ngayon ay walang preno, walang paggalang, walang natitirang dignidad. Iyon lang, iyan ang trick niya. Sigaw niya habang biglang tumayo. Hinawakan mo lang ang kanyang binti at inakala mong maniniwala na kami agad. Paralisado pa rin ang anak ko. Naiintindihan mo? Hindi siya makakalakad dahil lang inilagay mo ang iyong mga kamay doon. Magaspang na sigaw ni Gino de la Cruz. Nabitawan ang buong restaurant. Natahimik na nakasaksi sa tono ng boses na puno ng paghamak. Ang lahat ay napakalupit. Hindi sumagot ang dalagita. Yumuko lamang pagkatapos ay umalis ng walang pakikipagtalo, nang hindi tumatakbo, lumakad ng may tahimik na pananalig na parang alam niyang tapos na ang kanyang gawain. Kahit habang papalayo siya, tila may iniwan siyang isang bagay sa likod. Bumalik si Gino de la Cruz sa kanyang upuan ng humihingal. Ang kanyang 2 kamao ay nakapatong sa mesa. Hindi nagsalita si Carlo de la Cruz, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatingin sa pintuan kung saan umalis ang dalagita. May bagong ilaw doon.
Isang kislap ng isang taong nakaramdam ng isang bagay na kahit ang kanyang katawan ay hindi maipaliwanag. Inilapag ng waiter ang pagkain sa mesa at agad na pinagsisihan na hindi siya nagpanggap na natapilok sa daan. Ang kapaligiran ng restaurant na dati ay puno ng mahinang bulungan at malambing na musika ay naging nakakapanindig balahibo na katahimikan. Isang katahimikan na naroroon lamang pagkatapos ng isang bagay na malupit, hindi kinakailangan at hindi na mababawi. Nakaupo pa rin ng tensyonado si Gino de la Cruz. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa puting mantel. Ang kanyang panga ay matigas. Ang kanyang tingin ay walang laman. Sa kanyang galit ay walang tagumpay. Tanging anino ng isang lalaki na alam. Bagamat ayaw niyang aminin na siya ay labis ng lumayo. Sa kabilang mesa, hawak ni Carlo de la Cruz ang tinidor, ngunit hindi niya kayang isubo ang pagkain sa kanyang bibig. Ang kanyang dibdib ay umaakyat baba sa iba't ibang ritmo na parang may nangyayari mula sa loob. Bigla niyang inilapag ang tinidor ng dahan-dahan, ibinaba ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan, tumingin sa kanyang mga binti, kumunot ang noo at halos bumulong. "Tay, mainit ang aking mga binti." Hindi agad nag-react si Gino de la Cruz, nakatitig pa rin ng walang laman, sinusubukan pigilan ang bagyo na siya mismo ang lumikha. "Tay, mainit ang aking mga binti." Ulit ni Carlo de la Cruz sa mahina na boses sa pagitan ng takot at pagtataka. Dahan-dahang lumingon ang ama, sa una ay nag-aalinlangan, pagkatapos ay lumitaw ang takot sa kanyang mga mata. "Ano ang ibig mong sabihin na mainit?" Hinawakan ni Carlo de la Cruz ang kanyang tuhod gamit ang kanyang daliri, pagkatapos ay lumunok. "Nararamdaman ko. Talagang nararamdaman ko." Ang kanyang mga salita ay putol-putol, para bang nahihirapan silang lumabas pagkatapos ng maraming taon na nakakulong. Napatayo si Gino de la Cruz, sumandal sa harap, hinawakan ang mukha ng kanyang anak upang ulitin. "Sabihin mo ulit, ano ang nararamdaman mo?" "Makati, tay. Makati ang aking mga binti." Mahina, ngunit talagang nararamdaman ko ang isang bagay, tila huminto ang mundo. Napatumba si Gino de la Cruz na parang sinuntok sa tiyan. Lahat ng pagmamataas, panunuya, paniniwala na iyon ay panlilinlang ay gumuho sa bulong ng kanyang anak. Tumayo siya ng napakabilis kaya tumumba ang upuan. Nagulat ang mga waiter. Ang lahat ng mata ay muling nakatingin sa kanila, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-abalang tumingin. Dinampot niya ang kanyang suit, inihagis ang pera sa mesa nang hindi nagbibilang. Pagkatapos ay tumakbo palabas sa pangunahing pintuan ng restaurant, bumangga sa mga panauhin. Sa bangketa na pinasikatan ng init ng araw ng tanghali, desperado niyang iniikot ang kanyang mga mata. "Dalagita, Dalagita, nasaan ka?" Sigaw niya nang hindi alam ang pangalan. Tumakbo siya sa kanto ng kalye, lumingon sa kaliwa at kanan, tumawid nang hindi pinapansin ang traffic lights, halos masagasaan ng taxi. Ang kanyang ulo ay lumingon sa lahat ng direksyon, tumatawag, nagmamakaawa, tumakbo sa kabilang plaza. Naghanap siya sa anino ng bawat puno. Ngunit walang bakas, walang dalagita, walang figura. Tanging ang echo ng kanyang sariling boses ang umalingaw-ngaw mula sa mga dingding ng Manila. Bumababa ang pawis sa noo ni Gino de la Cruz, ngunit hindi siya huminto. Ang kanyang puso ay tila nakasabit sa kanyang lalamunan. "Pakiusap, bumalik ka!" Bulong niya ng walang pagmamataas, ng walang kontrol, tanging isang wasak na lalaki sa harap ng isang bagay na hindi niya kayang maunawaan. Ang pinakamasakit ay hindi ang pagsisisi sa pagpapaalis sa dalagita, kundi ang kamalayan na naroroon siya sa kanyang harapan, sa abot ng kanyang kamay, ngunit tinrato na parang basura, isang banta, isang kabaliwan. At ngayon ay sinasabi ni Carlo de la Cruz na nararamdaman niya ang kanyang mga binti pagkatapos ng 5 taon, 5 mahabang taon ng pagkaparalisa. Nang sa wakas ay bumalik si Gino de la Cruz sa restaurant, walang laman ang mesa. Malamig ang pagkain at hindi nagalaw. Nakatingin lamang si Carlo de la Cruz sa labas ng bintana. May luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi luha ng kalungkutan. Umalis na siya, di ba?
Tanong niya nang hindi inililihis ang kanyang tingin mula sa daan. Dahan-dahang umupo si Gino de la Cruz na talunan. Tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay na parang gustong burahin ang lalaki na kanyang ginampanan sa loob ng matagal na panahon. Totoo siya, anak, at hindi ko siya nakita. Wala nang masabi dahil wala na nga. Tanging ang bigat ng katiyakan na ang tanging tunay na pagkakataon upang makita ang kanyang anak na muling maglakad ay lumipas na. Sa mga sumunod na araw, si Gino de la Cruz ay hindi na ang malamig at hindi madaling maabot na milyonaryo, kundi isang lalaki na nasa bingit ng pagbagsak. Sinuot niya ang buong Maynila na parang baliw, nilukob ng mapanira na pagkakasala. Umupa siya ng mga detective, sinuri ang mga CCTV footage ng restaurant, istasyon, City Square, binayaran pa nga ang suhol sa mga empleyado ng terminal. Naghanap siya sa mga ampunan, ospital, simbahan at sa mga squatter. Halos hindi siya natutulog, halos hindi kumakain. Ang kanyang telepono ay puno ng hysterics. Bawat tawag ay lalong nagpapahina sa kanyang boses. Babayaran ko kahit magkano, ngunit hanapin ninyo ang dalagitang iyon. Mga 9 taong gulang siya, kayumanggi ang balat, itim ang buhok, matatalim ang mata. Suriin ninyo ulit. Hanapin ninyo sa mga kalsada. Kailangan ko siyang mahanap habang ang mundo ay patuloy na gumagalaw ng normal. Si Gino de la Cruz ay lumubog sa butas na siya mismo ang naghukay, isang butas na hindi matatakpan ng anumang halaga ng pera. Sa kabilang banda, naramdaman din ni Carlo de la Cruz ang pagkawala. Sa isang iglap, bumalik ang pag-asa sa kanyang buhay. Nagawa niyang igalaw ang kanyang mga daliri sa paa. Ngumiti siya at sinabing, "Tay, mainit ulit." Ngunit hindi nagtagal na parang naubos ang oras, huminto ang lahat. Muling namanhid ang kanyang mga binti. Ang sensasyon ay nawala na parang hindi kailanman nagkaroon, na nagwasak sa puso ni Gino de la Cruz. Imposible ito. Hindi ito aksidente. Paulit-ulit niyang sinabi habang paikot-ikot sa kanyang marangyang sala. Nagsimula siya ng isang bagay at pinatalsik ko siya. Sa isang malamig na gabi, pagkatapos ng mahigit 1 linggong paghahanap, tumunog ang telepono. Sinagot ni Gino de la Cruz sa unang ring. Ang boses sa kabilang dulo, isa sa mga taong inupahan niya, ay nagsabi, "Gino de la Cruz, nakahanap kami ng isang dalagita na tumutugma sa mga paglalarawan. Nasa isang ampunan siya sa hilagang bahagi ng lungsod, kasama ang kanyang ina." Bago matapos ang tawag, nasa kanyang kamay na ang susi ng kotse. Ang kanyang mukha ay pagod, ang kanyang mga mata ay nanlulupaypay, ang kanyang balbas ay hindi inalagaan. Hindi na siya mukhang isang nakakatakot na pinuno, kundi isang ama na nagmamakaawa ng kapatawaran. Ang ampunan ay simple, ang mga pader ay nagbabalat. Ang konkretong hagdanan ay kinain ng panahon. Sinalubong siya ng may pagdududa. Walang nakaintindi kung bakit may lalaki na may mamahaling kotse ang lumitaw ng hating gabi. Ngunit binanggit lamang niya ang pangalan at mga paglalarawan ng dalagita pagkatapos ay pumasok. Naglakad siya sa makitid na pasilyo na puno ng mga larawan ng mga bata na nakadikit ng tape, mga sirang laruan, manipis na banig sa sahig, isang mahinang amoy ng disinfectant na tinatakpan ang halumigmig. Bawat hakbang ay tila hinihila siya pabalik sa isang nakaraan na kanyang inilibing. Nang bumukas ang isa sa mga pintuan ng silid, huminto si Gino de la Cruz. Agad na natagpuan ng kanyang mga mata ang maliit na dalagita na natutulog na nakapulupot sa ilalim ng manipis na kumot. Iyon siya, ang dalagitang tumitig sa kanyang pagmamataas ng kalmado. Ang dalagitang humawak sa binti ng kanyang anak nang may tahimik na pananalig, ngunit nang bumagsak ang kanyang tingin sa isang babae sa tabi ng dalagita, nakaupo na may mukhang pagod at payat na katawan, tila nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Humakbang siya ng 2 hakbang papasok, pagkatapos ay huminto, nawawalan ng direksyon. "Hindi, imposible ito," bulong niya nang may nanginginig na boses. Dahan-dahang inangat ng babae ang kanyang mukha. Bagamat ang mahabang taon
ay nag-iwan ng mga bakas ng pagod. Nakilala pa rin niya ito. Elena Santos, sabi ni Gino de la Cruz, na parang nakakita ng multo. Hindi siya nagulat. Ang kanyang mukha ay matigas, na parang naghihintay na ng pagbabalik ng isang lumang utang. Matagal mo akong nakilala? Pero oo, ako ito, Gino. Humakbang siya muli. Nag-aalinlangan pa rin. Ano ang ginagawa mo rito? Siya ang anak mo, sagot ni Elena Santos nang may maliit na tango. Oo, tama, at pinatalsik mo siya mula sa restaurant na parang siya ay isang istorbo lamang. Eksakto tulad ng ginawa mo sa akin noon. Ang kanyang mga salita ay tumama ng husto. Umatras ng isang hakbang si Gino de la Cruz. Ang kanyang isip ay lumipad sa nakaraan. Dati ay nagtatrabaho sa kanya si Elena Santos, isa sa pinaka-promising na empleyado, may kakayahan at responsable. Pinupuri siya ng lahat. Ngunit nang mabuntis siya, madalas na siyang nahuhuli, minsan ay absent, bumaba ang kanyang produktibo. Nang hindi nag-iisip, nang hindi nagtatanong, nang walang awa, tinanggal siya ni Gino de la Cruz. Hindi ko alam. Hindi ko alam na pinagdaanan mo ang lahat ng iyon. Hindi ko alam na siya ang anak mo, bulong niya. Siyempre, hindi mo alam, malamig niyang sagot. Dahil ayaw mo talagang malaman, nilamon ng katahimikan ng silid. Tinitigan ni Gino de la Cruz ang dalagita na mahimbing na natutulog, naramdaman ang bigat ng kanyang puso. Ang dalagitang kanyang hinamak ay anak pala ng babaeng kanyang pinabayaan noon. Nang may nanginginig na boses, sinabi niya, "Hinawakan niya ang aking anak at sa unang pagkakataon, pagkatapos ng 5 taon, naramdaman ni Carlo ang kanyang mga binti. Pagkatapos ay umalis siya. Ngunit may nasimulan siya, Elena, at kailangan kong maunawaan." Ikinrus ni Elena Santos ang kanyang mga kamay, huminga ng malalim. Wala pa ring espasyo para sa pagpapatawad, ngunit hindi pa rin ganap na sarado ang pinto. Hindi tungkol sa kung gusto mong maunawaan. Ang tanong ay, handa ka bang makinig sa mga bagay na ayaw mong marinig noon? Oo, pakiusap. Desperadong sagot ni Gino de la Cruz. Natahimik si Elena Santos ng ilang sandali na parang nakasabit ang mga salita sa kanyang lalamunan. Ngunit nang tumitig sa kanyang natutulog na anak, ang kanyang dibdib ay tila sa wakas ay nabuwisan ng bigat ng maraming taon. Gusto mong malaman kung ano ang nangyari pagkatapos mo akong tanggalin sa trabaho nang ako ay buntis, nang hindi nakikinig sa paliwanag. Sasabihin ko sa iyo, ang buhay ko ay naging isang digmaan. Hindi ako makahanap ng trabaho kahit saan. Walang sinumang gustong kumuha ng trabaho sa isang babae na malapit ng manganak. Nanginginig ang boses ni Elena Santos. Habang yumuko si Gino de la Cruz, nilamon ng halo ng hiya at kawalang magawa. Sa panahon ng pagbubuntis, nanirahan ako sa isang ampunan, natutulog sa banig na kawayan na kinukulit ng mga daga tuwing gabi. Mag-isa akong nanganak sa ospital ng Maynila, puno ng tao, nang walang sinumang kasama ko. Pagkatapos kong lumabas, wala akong patutunguhan. Nasa lansangan ako lang at ang sanggol na ito. Sinubukan ko siyang pasusuhin sa lamig at gutom. Lumaki siya sa bangketa, sa ampunan, sa pila ng mga pangkalahatang kusina. Nakita ko ang anak ko na umuubo dahil sa lamig ng walang kumot, na himatay dahil sa gutom. Hinaplos niya ang kanyang mukha, na parang gustong burahin ang isang bahagi ng pelikula na ayaw niyang panoorin. Nagsimula ang lahat nang magpasya kang wala akong silbi dahil lang bumaba ang aking produktibo. Siyempre bumaba. Ikinabubuhay ko ang buhay. Ngunit para sa iyo, isa lamang akong numero sa isang report ng kita at lugi. Malalim na huminga si Gino de la Cruz. Gustong ipagtanggol ang sarili, gustong magmakaawa, ngunit walang salitang kayang labanan ang katotohanan na iyon. Lumaki siya ng walang sariling silid, walang tradisyonal na laruan, walang handaan sa kaarawan. Ngunit mula pagkabata, si Maya Santos ay mayroong isang bagay na espesyal. Ang tingin ng presensya ay mahirap ipaliwanag, ngunit alam niya kung kailan nangangailangan ang isang tao.
Lumalapit siya sa tamang tao sa tamang oras hindi para mapansin, kundi dahil nakikita niya ang hindi nakikita ng iba. Tinitigan ni Elena Santos ang kanyang anak ng may pagmamahal. Isang araw, nakita niya ang isang lalaki na nakaupo sa bangketa habang umiiyak. Sinabi niya, "Nanay, kailangan niya ng tulong. May sakit siya sa loob." Nang lumapit siya at hinawakan, bumagsak ang lalaki, umiiyak na parang bata. Umamin siya na gusto niyang magpakamatay, ngunit hindi niya ginawa dahil may isang maliit na dalagita na nakaupo sa tabi niya at sinabing, "Mabuti ka pa ring tao." Maraming beses itong nangyari. Malungkot, may sakit, wasak ang mga tao. Nararamdaman niya ito. Walang ibang salita. Tinitigan ni Gino de la Cruz ang dalagita na parang nasa kanyang harapan ay nakatayo ang isang banal na bagay. Ang kanyang isip ay sinusubukan pa ring tanggapin na ang maliit na bata na itinanggi ng mundong ito ay hindi lamang nagligtas ng mga estranghero, kundi posibleng nagligtas din ng buhay ng kanyang sariling anak. Nakita ko kung paano siya pumasok sa restaurant na parang alam niya, na parang naglalakad mismo sa lugar na kailangan niyang puntahan. Bulong ni Elena Santos. Dahil ganoon nga, ng araw na iyon, gumising siya at sinabing, "Ngayon ay makakahanap tayo ng isang mahalagang tao. Tutulungan ko siya at humingi lamang siya ng isang plato ng pagkain bilang kapalit." Dagdag ni Gino de la Cruz nang may putol na boses. Hindi siya humingi ng pagkain bilang bayad, sinusubukan ka lang niya. Gusto niyang malaman kung sino ka talaga. Tumayo si Elena Santos, inikrus ang kanyang mga kamay, tumitig ng diretso sa kanyang mga mata. At kahit pagkatapos ng lahat ng ito, nang hindi niya alam na ikaw ang lalaki na nag-iwan sa amin nang walang suporta, pinili pa rin niyang tulungan ang iyong anak. Dahil hindi siya nagtatanim ng galit, may layunin siya at may pagkakataon kang makita iyon, ngunit pinatalsik mo siya na parang siya ay isang impostor. Humakbang pasulong si Gino de la Cruz na may bukol sa kanyang lalamunan. Hindi para kalimutan ang nakaraan, kundi para simulan ang lahat mula sa simula. Sabi ni Gino de la Cruz nang may mabigat na boses. Nakatitig pa rin ng diretso si Elena Santos nang hindi sumasagot. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang tingin ay hindi na kasing tigas ng dati, may iba pang pagod doon. Ang pagod ng isang babae na masyado ng matagal na nakikipaglaban at sa kanyang puso ay gusto lamang magpahinga. Sumama ka sa akin. Hindi ito kawang gawa. Ito ay isang bagay na talagang karapat-dapat kayo. Ito ang aking obligasyon, dagdag niya. Ang katahimikan pagkatapos noon ay hindi nagtagal. Si Maya Santos, nakakagising lamang, ay nakinig sa lahat ng tahimik. Nang matapos si Gino de la Cruz, lumingon lamang siya sa kanyang ina. Pagkatapos ay sa kanya, "Pwede tayong sumama, nanay." Iyon lamang ang sinabi niya, ngunit mas malaki ang kahulugan kaysa sa anumang salita ng kapatawaran. Dahan-dahang bumalot ang gabi sa marangyang bahay ni Gino de la Cruz, para bang nag-aalinlangan ang kalangitan na patayin ng buo ang liwanag ng araw. Kakaibang makita ang bahay na buhay, hindi dahil sa karangyaan, kundi dahil sa isang bagong bagay. Pag-asa, sa unang pagkakataon, pagkatapos ng maraming taon, ang bahay na may malamig na pader ay tila nagtatago ng higit pa sa kayamanan. Nang dumaan sina Elena Santos at Maya Santos sa malaking pintuan, inalok ni Gino de la Cruz na ipakita sa kanila ang kanilang silid. Ngunit si Maya Santos ay tumitig lamang sa kanya ng kalmado at sinabing, "Gusto kong makasama si Carlo de la Cruz ng sandali, kami lamang dalawa sa kanyang silid." Nagulat sandali si Gino, nagulat sa pananalig ng dalagita, pagkatapos ay tumango at itinuro ang daan. "Siyempre, ituring ninyo itong sarili ninyong bahay. Narito ako kung kailangan." Magaan na lumakad si Maya Santos na parang alam na niya kung saan pupunta. Hindi siya humingi ng tulong, hindi lumingon. Naglakad siya sa pasilyo ng tahimik, para bang kilala na niya ang lugar kahit hindi pa siya nakapasok. Hindi siya natakot sa mamahaling pinta, sa carpet ng Filipino artisan o sa mga muebles na European design.
Sa halip, ang kanyang presensya ang nagpatanggal ng kapangyarihan ng lahat ng iyon. Nakaupo si Carlo de la Cruz sa silid sa kama, nakatingin sa bintana. Nang marinig niyang bumukas ang pintuan, hindi siya nagulat. Para bang hinihintay na niya. Dahan-dahang pumasok ang dalagita, sinara ang pintuan ng maingat, pagkatapos ay tumitig sa kanya na parang may humihingi ng permiso bago gumawa ng isang bagay. "Hello," malumanay niyang sabi. "Hello," sagot ni Carlo de la Cruz nang mas buhay ang boses kaysa sa karaniwan. Lumapit si Maya Santos sa kama, pagkatapos ay umupo sa sahig sa harapan niya. Sandali silang natahimik, nakatingin lamang. Yumuko si Carlo de la Cruz, nakakahiya. Namamanhid ulit ang mga binti ko. Malungkot niyang sabi, "Natutulog lang iyan. Minsan kailangan ng kaluluwa ng mas matagal na oras upang gisingin ang lahat mula sa loob." Hinawakan ng dalagita ang kanyang maliit na kamay nang may nakakagulat na katatagan. "Naniniwala ka sa akin?" tanong niya. Tumango si Carlo de la Cruz mula nang tumitig ka sa akin sa restaurant. Ngumiti siya, pagkatapos ay may lubos na kapanatagan na inilagay ang kanyang mga kamay sa tuhod ng bata, ipinikit ang kanyang mga mata nang walang imik, natahimik ang silid. Sa labas ng hardin ay madilim na inilawan ng sinag ng buwan. Sa loob ay naririnig lamang ang hininga nilang dalawa. Pagkatapos ay dahan-dahang nagbago ang isang bagay. Malawak na binuksan ni Carlo de la Cruz ang kanyang mga mata. Ang sensasyon ay dumating bilang isang banayad na init, pagkatapos ay isang banayad na presyon, pagkatapos ay may nagsimulang gumalaw sa loob. Nangyayari ulit ito, bulong niya nang may putol na boses, na natiling tahimik si Maya Santos na parang ang kanyang enerhiya ay dumadaloy sa kanyang mga kamay. Binaliwala ni Carlo de la Cruz ang kanyang hininga. Gumalaw ang kanyang mga daliri, nanginginig ang mga kalamnan ng kanyang binti. Hinaplos niya ang kanyang mga binti na parang gustong kumpirmahin sa pamamagitan ng hawak ang kanyang nararamdaman. "Nararamdaman ko, ang pangingilig ngayon ay napakalakas," sabi ni Carlo de la Cruz nang may putol na boses. Hirap na hirap niyang pinilit ang kanyang mga binti sa sahig. Una ay isa, pagkatapos ay ang isa pa. Mahina ang pagkaluskos ng kama, sumandal siya sa likod ng upuan. Ang kanyang mga mata ay malawak na bukas, nanginginig ang kanyang katawan. Tinitigan siya ni Maya Santos ng kalmado, puno ng konsentrasyon. At sa sandaling iyon, bumangon siya ng may nanginginig na mga binti. Ang katawan ay hindi pa matatag. Ngunit tumayo siya sa unang pagkakataon pagkatapos ng 5 taon. "Nakatayo ako," ulit niya na parang kinukumbinsi ang sarili. "Ginising ka mula sa loob at labas," sabi ni Maya Santos nang may malambing na ngiti. "Pinapaalalahanan ko lamang ang iyong katawan na naaalala pa rin nito kung paano maglakad." Dahan-dahang bumukas ang pintuan. Lumitaw si Gino de la Cruz sa pasilyo, naghihintay sa labas upang igalang ang kahilingan ng dalagita. Ngunit nang makita niya ang kanyang anak na nakatayo na may nanginginig na mga kamay sa hangin na parang natututo pang lumipad, lumuhod siya. Ang pagbagsak niya ay napakalakas kaya walang sigaw, walang biglaang galaw, tanging luha, katahimikan, malakas, desperado. Gumagapang siya palapit, niyakap ang mga binti ng kanyang anak. Pagkatapos ay ang kanyang katawan, pagkatapos ay ang kanyang mukha na parang gustong yakapin ang bawat bahagi ng himalang iyon. "Naglalakad ka?" ulit niya ng may gulat. Umiyak si Carlo de la Cruz ngunit ngumiti. Siya ay isang superhero, Tay. Ginising niya ako mula sa loob. Lumingon si Gino de la Cruz kay Maya Santos na nakaupo lamang ng kalmado na nakasaksi ng walang pagmamalaki, ng walang pagkauhaw sa papuri, na parang isang taong alam na ang mahalaga ay hindi ang makita kundi ang kailangan. Sa silid na iyon na hindi matatalo ng sinumang doktor, therapist o siyentipiko, ginawa ng maliit na dalagita ang isang bagay na walang sinuman ang nakagawa. Nang walang palakpak, nang walang saksi, tanging sa pamamagitan ng pananalig, nakaluhod pa rin si Gino de la Cruz sa sahig ng si Carlo de la Cruz nang may maiikling at nanginginig na mga hakbang ay tinulungan siyang tumayo.
Ngayon ang anak ang sumusuporta sa kanyang ama hindi sa pamamagitan ng pisikal na lakas, kundi sa pamamagitan ng himala na dala niya sa kanyang mga binti at sa kanyang mga mata. Pinunasan ng lalaki ang kanyang mga luha, nalilito kung ano ang sasabihin, nanginginig pa rin sa kanyang nasaksihan. Gusto niyang magpasalamat, gusto niyang humingi ng tawad, gusto niyang gawin ang lahat ng sabay-sabay. Ngunit si Maya Santos na nakaupo sa sulok ng silid ay nagmamasid lamang. Ang kanyang mukha ay walang kagalakan, walang pagmamataas, walang kainosentehan ng bata, walang pakiramdam ng tagumpay, tanging malalim na kapanatagan, na parang para sa kanya, ito ay simula pa lamang. Ilang oras pagkatapos sa pangunahing sala ng bahay, ibinuhos ni Gino de la Cruz ang tubig nang may nanginginig na mga kamay. Nakaupo si Elena Santos sa sofa, kasama ang kanyang anak. Hirap pa ring maniwala sa nangyari. Nakahiga si Carlo de la Cruz sa pagitan ng mga unan. Nakangiti ng may kapanatagan ng isang taong muling nakahanap ng isang bagay na akala niya ay nawala na magpakailanman. Naglakad-lakad si Gino de la Cruz, pakiramdam niya ay kailangan niyang magsalita, kailangan niyang gumawa ng isang bagay, pigilan ang katahimikan sa isang kilos na katumbas ng pambihirang pangyayari na iyon. Hindi ko alam kung paano kayo babayaran, sabi niya sa wakas. Binago ninyo ang lahat. Talagang ginugol ko ang aking buhay sa pagsubok na kontrolin ang mundo sa pamamagitan ng pera, sa pamamagitan ng impluensya at walang nagtagumpay. Ngunit kayong dalawa ay gumawa ng isang imposible. Nakikinig si Elena Santos, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Maya Santos, na parang alam niyang ang tunay na sagot ay magmumula lamang sa kanyang anak. Hindi lang ako gustong magpasalamat. Gusto kong kumilos. Bibigyan ko kayo ng lahat. Isang komportabling bahay, seguridad, pera, isang disenteng trabaho para sa iyo, Elena, at para sa iyo, Maya, ang pinakamahusay na paaralan, ang pinakamahusay na pagkakataon. Anumang magagawa ko ay gagawin ko. Karapat-dapat kayo sa buong mundo. Natahimik sandali. Pagkatapos ay narinig ang boses ni Maya Santos, matamis ngunit nakakagulat na matatag, parang sinag ng araw na tumatagos sa bintana. Tatanggapin namin ang iyong tulong. Huminga ng maluwag si Gino de la Cruz. Halos ngumiti. Ngunit bago pa man magawa, nagpatuloy ang dalagita. Ngunit hindi iyan sapat. Ang pangungusap na iyon ay tumama sa silid nang may lakas na hindi katumbas ng maliit na katawan na bumigkas nito. Kumunot ang noo ni Gino de la Cruz, nalilito. Paano ang ibig mong sabihin na hindi sapat? Tinitigan siya ni Maya Santos ng diretsyo ng walang galit, ng walang pagmamataas, kundi ng may kalinawan na nagmula sa parang isang taong nakakakita ng mas malalim kaysa sa ibabaw lamang. Kailangan mong magbago ng totoo, hindi lamang para tulungan kami, kundi para maging isang tao na hindi na makakasakit sa sinuman. Natahimik si Gino de la Cruz, na parang nakatayo sa harap ng isang invisible na hukuman. Dahan-dahang umupo si Carlo de la Cruz, pinagmamasdan siya ng maingat. Pinili ring tumahimik si Elena Santos. Mayroon kang lahat, kapangyarihan, boses, impluensya, ngunit sa ngayon, ang lahat ng iyon ay ginamit lamang upang panatilihin ang kasalukuyang estado. Walang silbi iyon. Dapat mong ituro sa iyong anak ang kahulugan ng kabutihan. Ipakita na ang tao ay maaring magkamali, ngunit kayang ayusin ang lahat, na ang pera ay makakatulong, ngunit kung gagamitin lamang upang itaas ang mga bumagsak, at na ang pagsisisi ay hindi sapat na maging damdamin lamang, ang pagsisisi ay dapat isalin sa gawa. Ang mga salitang iyon ay simple, ngunit tumagos ng malalim. Naramdaman ni Gino de la Cruz na may isang bagay sa loob niya ang nabunyag, ngunit imbes na ipagtanggol ang sarili, yumuko siya dahil totoo nga iyon. Dahil alam niya at marahil sa kaibuturan ng kanyang puso, ito ang laging kailangan niyang marinig. Tama ka, sabi niya nang may putol na boses. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, may nagsabi sa akin ng ganito, tumingin sa aking mga mata at naiintindihan ko. Tumayo si Maya Santos palapit pagkatapos ay hinawakan ang kanyang kamay. Nagsimulang lumakad ang iyong anak,
Ngayon ay ang iyong pagkakataon. Binitawan niya ang hawak ng may magaan na galaw, ngunit tila isang pangako. Ang kinabukasan ay wala pang hugis, ngunit sa sandaling iyon, napagtanto ni Gino de la Cruz na hindi sapat ang ayusin lamang ang kasalukuyan. Dumating na ang oras upang tubusin ang nakaraan sa pamamagitan ng gawa at marahil ay maging isang tao na hindi na ikakahiya na alalahanin. Ang mga salita ni Maya Santos ay umalingaw-ngaw sa loob niya bilang isang tahimik at hindi maiiwasang utos. Hindi lamang ito tungkol sa kabutihan, kundi tungkol sa pagtubos ng mga pagkakamali. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang lahat ng may lubos na kalinawan. Tapos na ang oras para sa mga salita. Ang dapat na sumunod ngayon ay tunay na gawa na makakaantig sa ibang buhay. Ang buhay ni Elena Santos, ni Carlo de la Cruz at ng maliit na dalagita na walang hiningi na kapalit, kundi nakakita sa loob niya ng isang tao na kayang magbago pa. Sa mga sumunod na araw, ang unang hakbang ni Gino de la Cruz ay nag-aalinlangan pa ngunit matatag. Nagsimula siya sa kanyang sariling kumpanya, isang lugar na sa loob ng maraming taon ay puno lamang ng katatagan at distansya. Tinawag niya ang mga direktor, tinipon ang mga departamento, humingi ng mga ulat tungkol sa mga empleyado na natanggal sa trabaho sa mga kaduda-dudang dahilan. Bumuo siya ng isang internal committee upang suriin ang lahat ng mga pagtanggal sa trabaho sa loob ng nakaraang 5 taon. Gusto kong hanapin ang bawat tao na hindi makatarungang naagrabyado rito at gusto kong tingnan sila sa mata. Sabi niya, habang nakatayo sa harap ng silid na puno ng mga nagulat na top executive, kumalat ang balita. Naramdaman ang mga alon nito sa bawat pasilyo. Ang mga empleyado na dati ay yumuyuko kapag nakikita siya ay ngayon ay tumitingin ng may kuryosidad na may halong paggalang. Ngunit hindi huminto doon si Gino de la Cruz. Tinipon niya ang mga kita ng kumpanya sa loob ng ilang dekada, sinuri muli ang lahat ng kanyang pamumuhunan. Nagsimulang bawasan ni Gino de la Cruz ang lahat ng kanyang personal na luho, nag-donate ng bilyon-bilyong piso sa mga institusyon na tumutulong sa mga single mother, mga babae sa mahirap na kalagayan at mga bata sa mga ampunan. Hindi siya nag-anunsyo ng anuman sa social media, hindi umupa ng ahensya. Ginawa lamang niya ito ng tahimik na may malinaw na layunin. Madalas siyang sinasamahan ni Carlo de la Cruz sa marami sa mga aktibidad na iyon. Nagsimula silang sama-samang bumisita sa mga ampunan, klinika, pampublikong paaralan. Ngayon ay nakaklakad na ang bata, bagamat medyo nanginginig pa, patuloy na nagtatanong ng maraming bagay. Gusto niyang malaman kung bakit naroroon ang mga taong iyon, bakit sa ilang lugar ay walang kama, bakit may mga bata na walang magulang. Sumasagot si Gino de la Cruz sa abot ng kanyang makakaya. At kapag hindi niya alam ang sasabihin, nakikinig lamang siya. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na mas marami siyang natuto kaysa sa nagturo. Tay, ipagpapatuloy ba natin ito? Tanong ni Carlo de la Cruz pagkatapos ng pagbisita sa isang foundation na nag-aalaga sa mga batang may kapansanan. Tinitigan siya ni Gino de la Cruz nang may luha sa mga mata. Hanggang sa dulo ng ating buhay. Ngayon, para rito na tayo nabubuhay at talagang nabubuhay sila para roon. Sama-sama silang lumikha ng programa sa rehabilitasyon ng mga bata na may libreng physiotherapy, pinalawak ang mga bahay ampunan at nagsimulang magbigay ng scholarship si Gino de la Cruz sa pamamagitan ng kanyang sariling kumpanya. Idinagdag pa niya ang isang clause sa kontrata upang laging may espesyal na bakanteng posisyon para sa mga ina na nagsisimulang muli ng buhay. Siya ay naging ibang tao. Higit pa rito, siya ay naging ang tao na dapat niyang naging simula pa lang. Minsan, sa gitna ng mga pulong sa mga lider ng komunidad o sa panahon ng pagbisita sa mga proyekto sa lipunan, tinitingnan ni Gino de la Cruz ang kanyang anak nang may pagtataka at naaalala si Maya Santos. Hindi humingi ng anuman ang dalagita, hindi naghanap ng palakpak, naglakad lamang sa tabi ng kanyang ina, natuto ng tahimik, nagmamasid mula sa malayo. Ngunit,
Ang kanyang presensya ay naramdaman sa bawat hakbang ng pagbabago, na parang ang metamorphosis ay nagsimula sa kanya at ngayon ay kumakalat na parang mga bilog ng tubig na hindi nakikita ngunit malakas. Lumipas ang mga linggo, nagsimulang mapansin ng mga tao ang pagbabago. Nagsimulang magsulat ang mga mamamahayag. Nagdududa ang marami sa kanyang mga kasamahan sa negosyo. Ang ilan ay pumupuna, ang ilan ay nanunuya. Ngunit hindi nag-abala si Gino de la Cruz. Sa unang pagkakataon, ang kanyang reputasyon ay hindi na nakasalalay sa mga numero, kundi sa isang bagay na mas mahalaga. Hindi siya naghanap ng pagtubos sa mata ng publiko. Hinabol niya ang tunay na epekto at natagpuan niya ito sa bawat pakikipagkamay, sa bawat bahay na inayos, sa bawat tingin na may pag-asa na bumalik. Sumisikat ng maliwanag ang araw nang iparada ni Gino de la Cruz ang kotse sa harap ng isang bagong pinturang isang palapag na bahay na may malalaking bintana at isang maliit na hardin na may mga bagong tanim na bulaklak. Tahimik ang umaga, ngunit tila bumagal ang hangin, nagbibigay espasyo sa sandaling magaganap. Sa likod ng upuan, sina Maya Santos at Elena Santos ay nakatingin sa labas ng bintana. Hindi alam kung saan sila dadalhin. Malapad ang ngiti ni Carlo de la Cruz sa harap ng upuan. Kumikinang ang kanyang mga mata na puno ng pag-asa. Nasaan tayo? Tanong ni Elena Santos nang kunot ang noo. Lumabas si Gino de la Cruz sa kotse, lumibot sa gilid, at binuksan ang pintuan para sa kanila nang may paggalang, halos parang isang seremonya. Gusto kong ipakita sa inyo ang isang bagay. Sabi niya, ito ay sa inyo. Lumabas silang dalawa nang nalilito at naglakad ng magkatabi. Nang makarating sila sa gate, inabot ni Gino de la Cruz ang isang bungkus ng susi kay Elena Santos. Ang bahay na ito ay ginawa para sa inyo. Bawat pader, bawat detalye ay hindi bilang kawanggawa, kundi dahil karapat-dapat kayong magsimula ng bagong buhay sa paraang gumagalang sa inyong paglalakbay. Nanlaki ang mga mata ni Elena Santos. Sandali siyang nawalan ng salita. Hinawakan ni Elena Santos ang pader at ang kahoy ng pintuan nang may nanginginig na mga kamay. Ang lahat ng ito ay totoo. Talagang totoo. Ito ay para sa amin, bulong niya. Para sa inyo, malumanay na sagot ni Gino de la Cruz. At hindi pa ito ang lahat, dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan. Sa loob ng bahay ay buhay na buhay, maliwanag ang sala, isang kusina na may basket ng sariwang prutas, 2 kwarto. Ang isa sa mga ito ay pininturahan ng mapusyaw na asul na may bookshelf, simpleng laruan at isang study table malapit sa bintana. Sa ibabaw ng kama ay maayos na nakatupi ang isang bagong uniforme ng paaralan na may pangalan ni Maya Santos na nakaburda sa bulsa. Makakapag-aral siya kung saan niya gusto. Naka-enroll na. Pagkatapos ay kinuha ni Gino de la Cruz ang isang sobre mula sa kanyang bulsa at ibinigay kay Elena Santos. Mayroon kang permanenteng trabaho, hindi awa, kundi dahil karapat-dapat purihin ang iyong kakayahan. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Isang patas na kontrata na may disenteng sahod ang nasa loob. Sa unang pagkakataon, hindi na niya kailangan pang pumili sa pagitan ng pamumuhay o pag-aalaga sa kanyang anak. Naglakad si Maya Santos sa gitna ng silid, tumingin sa paligid ng kalmado, pagkatapos ay tumingin kay Gino de la Cruz na naghihintay sa kanya ng tahimik, umaasa sa anumang tanda, isang ngiti, isang salita. Lumapit siya ng dahan-dahan, tumingin ng diretso at sinabing, maganda ang bahay na ito, patas ang trabaho na ito, kahanga-hanga ang paaralan na ito, ngunit hindi ito ang pinakamahalaga, hindi ba? Nagulat si Gino de la Cruz. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ang pinakamahalaga. Umiling si Maya Santos. Ang pinakamahalaga ay nagbago ka, hindi lamang sa aming buhay, kundi pati na rin sa buhay ng ibang tao na maaari mong mahawakan. Ang kanyang mga salita ay bumagsak bilang isang pagpapala, nang walang akusasyon, nang walang paninisi, tanging tahimik na pagpapatunay mula sa isang taong nakakita ng butil na tumubo at ngayon ay nasasaksihan ang bunga nito. Lumapit si Carlo de la Cruz
at hinawakan ang kamay ng dalagita ng may kumikinang na mga mata. Ikaw ay parang isang spark. Alam mong sindihan ang mga tao mula sa loob. Ngumiti si Maya Santos. Kailangan lang nating paalalahanan ang mga tao kung sino sila bago sila makalimot. Malalim na huminga si Gino de la Cruz, tumingala sa langit pagkatapos ay muling bumalik sa maliit na dalagita na nagpakilos, nagpagaling at nagpalaya sa kanya. Niyakap niya si Elena Santos ng may paggalang, pagkatapos ay niyakap si Maya Santos ng may pasasalamat, at doon silang apat ay nakatayo sa katahimikan sa bagong bahay na itinayo sa ibabaw ng mga guho ng lumang pagkakamali. Sa wakas, natapos ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng kayamanan. Iyon ay isang bagong simula, isang pagkilala sa tunay na halaga ng tao, kapakumbabaan at pananampalataya. At ang lahat ay nagsimula sa isang maliit na dalagita na humingi lamang ng isang plato ng kanin bilang kapalit ng isang himala.